Mainit na balita mga kaboses ng masa. Confirm President Bongbong Marcos Jr. pulvoronic user at protector daw. Pulvoronic video ilalabas na sa publiko. Dito nga natin makikita na talagang guilty itong si Kuting at talagang kung sino pa talaga ang matataas na opisyales ay sila pa ang protector at supplier ng pulveron. Ayon pa sa mga netizens ay dito natin makikita na wala na talagang kredibilidad si Kuting ng Norte mamuno sa ating bansa dahil wala na siyang ibang inatupag kundi ang pagpupulburon na ito at hindi na niya ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang presidente ng ating bansang Pilipinas. Kaya hindi nga natin masisisi ang mga netizens na magsulong ng People's Power 3 at talagang mag-rally at pabagsakin sa posisyon ang mga politiko na ito dahil sa mga kabulastugan na ginagawa ng mga ito sa ating bansa. Ayon pa sa mga netizens ay nasayang lamang ang pinaghirapan ni Tatay Digong noong kanyang 6 na taon na termino dahil sinira lamang ito ni President Bongbong Marcos Jr. ng ilang buwan. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Special mention, spokesro kay Attorney Glenn Chong, andun si Attorney Vic, thank you sa lahat, si Attorney Arellano, tapos yung first speaker, I forgot, sorry. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Siyempre si Pamilan Duterte, ando doon lahat. Nung unang nagsalita, lahat naman kinalibutan ako. Yung punta ni Attorney Vic is talagang bom, va yun, okay? Yung pagpunta niya ni Attorney Glenn Chong, iba rin ang, kumbaga kanya-kanya silang litanya, kanya-kanya silang expertise sa pasabog doon. So, si Attorney Vic, kumbaga, they have common denominator about the People's Initiative na binubudol ang Pilipino. So, lahat ng mga speakers doon, ang pinag-uusapan doon about sa concern nila na hindi dapat ganun ang way ng kung gusto magpalit ng konstitusyon o gustong ibaguhin, di ba? Ang common denominator ng lahat ay wag linlangin ang bayan. Wag linlangin. Presidenteng bangag, di ba? May sabi. So, confirmed, okay, na pulboronic si Kuting. Kaya, di ba, paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ano pa ang ginagawa ninyo. Paulit-ulit din sinabi na minumura ni Pangulong Duterte ang mga nayupak katulad ng pagmura ko sa mga jutang ginina nila noong Agosto pa lang of 2022. Di ba? Mayroon tayong adik na presidente. Proud Pinoy for life. Thank you, Palangga. So imagine ninyo, proud pa ba kayo maging Pilipino? Na after all, di ba, remember si Pangulong Duterte ay in-interview siya ng mga media sa Davao. I think that was this month ba yun or this month yun, ano? Basta, ito, recently lang, hindi niya sinabi. Tapos, ang sabi ng mga ni Lisa Smugs, ng mga tauhan na binabayaran galing sa pera ng bayan, hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte sa fake news si Maharlika. And today is the day. Eto na yung, kumbaga, vindicated ako. Although marami naman, hindi naman ako nag-worry kasi lahat naman ang in-expose ko sa inyo dito, halos lahat ay naging balita o naging totoo. Kinikilabutan ako dahil I've been fighting for this government. Dahil sa pambubudol, hindi lang sa mga taong sumuporta sa kanila, kundi sa mga Pilipino. Imagine ninyo na isang palang addictus benedictus ito, isang pulboronic, isang bangag. At kumpirmado. Kaya nga yung video, di ba sabi ko sa inyo, yung pulboronic, nakita na ni Pangulong Duterte yun. Di ba? Baka sabihin nyo si Pangulong Duterte ang puting ahas ko. Di ba? Cathy Flores, yeah. Thank you, Palangga. Yeah. Oo, yeah. Salamat.
O, nagsabi ng loka-loka, maluloka talaga si Lisa ngayon. Nakita niyo yung sentimiento ni Pangulong Duterte na parang hindi niyo, sabi niya, hindi niyo ako kalaban, 'di ba? Nirerespeto pa niya, Mr. President, Miss Ma'am Lisa Marcos. Ako hindi ko minamam yung itong buwakan ng inang butod na to. Hindi ko to minamam ang buwakan ng GMS na to. Dahil pulboronic, bangag din to everyday. Okay? So, mga palangga, habang pinapanood ko si Pangulong Duterte ay naririnig ko ang sarili ko. 'Di ba? Kasi yung mga words na ginagamit like bangag, 'di ba? Although that's a common word, but nung narinig ko si Pulong Duterte na sinasabi niyang gusto niya pang pulboron something, 'di ba, sa stage. And that's my word. So ibig sabihin, naririnig tayo ng mga taong nasa gobyerno. Okay? Si Pinoy ako, thank you. So naririnig tayo, nagbunga na nga yung gabi-gabi, araw-araw hindi ako nagpapahinga, puyat dahil gusto kong marinig ng taong bayan kung saan ako nanggagaling. Imagine mo, isa ako sa sinabi nga ni Lisa Ahas Arandas Magsa, number 1 supporter nila. Tapos, mga palangga, kung yung sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niyang, sabi niya, iniiwasan ko ang mga panahon na ito. Even when I started speaking up, ayokong magsalita against kay Kuting. Dahil nahihiya ako sa mga dilawang, mga pinklawan na nag-away-away tayo, na, ayan, buti nga sa'yo kasi nabudol ka. But at least I stand for what is right. And since August of 2022, when I started speaking up, just by myself, ang daming nagmura, ang daming gumawa ng ikwento, and today in Davao is the day, the Speak Up Day. At alam ko tuloy-tuloy na at umiikot na ang tumbong ng Malacanang dahil nung kaninang maaga pa, nung si Attorney Vic pa lang ang lumabas at si Attorney Glenn Chong, lalo na si Attorney Vic ay talagang napayuko si Kuting ng Norte, si Marcos Jr. doon sa Carino Grandstand. Dahil ang intensyon talaga nila ay budulin, pahirapan ang Pilipino. Iparinig muna natin yung ni Pangulong Duterte bago ako magtuloy-tuloy. Okay? Ito, mga palangga. Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawan. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakawa kasi it will divide
Yeah, hanggang doon na lang mga pala. So narinig nyo, di ba? Coming from the statement sa bibig ng ating former president, di ba? Ang kwento kasi niyan, mga palangga, actually tipid ba yun si Pangulong Duterte. Ang totoong kwento niyan, I don't know kung nasabi ko na sa inyo, na nakiusap si Senator Amy, I think I told you about it, na wag nang ilabas yung kanyang kapatid. I mean, na involved sa droga. Kasi, I think sinabi ko sa inyo na parang sinubukan nilang ni Senator Amy na i-fix, when I say fix, na i-rehab, di ba? Ayusin yung kapatid niya na maging hindi na pulboronic or kasabwat ng mga pulboronic. Pero ano nangyari? Lalong lumala, di ba? Yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na sinasama pa ni Coting Jr. and ni Marcos Jr. ang isang na sakote na pulboronic na si Mark Anthony Sayarot. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ligaya nila sa pulburon. So, napilitan si Pangulong Duterte. It's the same feeling nung Agosto of 2022 nang napilitan akong magsalita hindi laban sa mga ginagawa ng kahayupan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Diba? So ngayong araw na ito, napatunayan ko sa inyo na ang ngangabels ko dito ay hindi nagsasalita ng walang matibay na source. And the source, hindi ko sinabing siya directly ang source. Now, direct from Pangulong Duterte's pronouncement, statement, na kumpirmadong vangag si Marcos Jr. Kung ako niyan, magre-resign na ako. Kung siya ay hindi makasarili, eto lang yan. Nandoon si Senator Amy Marcos sa Davao. Akala ko magsasalta pa, pero siguro na-shock siya, hindi niya kineri. Kasi sabi ni Senator Harroco, magsasalta pa siya. So, ibig sabihin, kumpirmado na alam ni Senator Amy. Kasi hindi naman pupunta si Senator Amy at hindi pupunta sa rally na yon, sa support sa rally na yon, kung hindi niya inaayunan yung mga statement ni Pangulong Duterte. Kung hindi totoo o gawa-gawa lang ni Pangulong Duterte, bakit pupunta si Amy doon? At anyway, siya na yung nauna na nagsalita nung GIL prayer rally din, speech siya doon, nagdasal siya, na sabi niya, Panginoon, himukin mo ang natutulog kong kapatid. Diba? Sabi ko nga, kasi bangag. Right? Pobreng Pinoy. Thank you. So, ano pang inaantay natin? It's the same panawagan ni Pangulong Duterte na ang mga military, mga polis, huwag ninyong hahayaan na magkaroon kayo ng ganitong gobyerno. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nakikita nyo yan, kayong mga AFP. Alam ninyo na si Marcos Jr. ay kumpirmadong pulboronic, bangag, Coca-Cola, name it. Filipino. Papayag pa ba kayo after this statement? Hindi ba magbibitaw si Pangulong Duterte ng statement na yan? Dati nga, inaway ko siya dahil ayoko maniwala Hindi man inaway. Actually, kineticize ko lang si Pangulong Duterte nang sinasabi na si Puting ay naggaganon. Although hindi niya pinangalanan noong 2022. Ang sinasabi niya, may isang kandidatong presidente. Hindi niya pinangalanan si Marcos Jr. At now, bold. Pinangalanan niya ng bonggang-bongga. Kaya dapat nga, hindi na siya magtatagal dyan. And I believe, warning sa kanila yan. Dahil ang purpose ng pagsasalita ni Pangulong Duterte, dahil galit na galit siya dito sa panlilinlang pagbabayad sa mga tao para bayaran ang kanilang mga perma galing sa pera ng bayan. Galit na galit si Duterte, si Pangulong Duterte, dahil the same statement, lagi kong sinasabi dito, na ang mga kongresista ay bumili ng mga bahay, mansion, katulad ni Lagdameo, 1 billion kaagad, katulad ni Milyonaryo, bahay kaagad, shopping there, shopping here. At I remember yung kinuwento ni, doon si Willie Villamin, nagkwento nung siya ay inimbita ni Pangulong Duterte, doon sa Malacanang, di ba, nagchika-chika siya doon, but we'll talk about doon sa pinakain sa kanya na simpleng pagkain yan.
Nung pumunta ako sa Malacanang, nung na-invite din ako na nagkataon na may red carpet doon at formal akong tinanggap ni Pangulong Duterte, ang pinakain doon sa akin, pinost ko yun. Sapin-sapin. At saka kapilang happy na ako. Hindi ako binahiinan ng steak or something. Pinost ko yan sa social media. But itong pulburonic government na ito, na may nagdadala ng sariling chef, remember? Nung pumunta sila sa Davos, di ba? Nagdala ng sariling chef si Jokno at itong mga kampo ni Kuting. Na i-vlog ko yan, mga palangga. Ganon sila kawalang hiya, kahayop para lustayin ang pera ng Pilipino, mga palangga. Ngayon, ano sabi ni Pangulong Duterte? 'Di ba? Ayaw niya ng madugo, ganun din ang ayaw kong mangyari sa Pilipinas. Kasi 'di ba? Matagal ko nang narinig yung kantang yan. Laman sa laman, dugo sa dugo, tayo mga Pilipino ay magkakalaban. Ano nangyari sa atin yan? I think that's Asin, di ba? Yung nagkumanta niyan. Bata pa lang ako. Kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-sila'y naglalaban. Bata pa lang ako naririnig ko yan, kaya ayoko mangyari yan kasi kapwa Pilipino maggugurguran. Pero anong ginagawa ng buwaka ng inang Lisa at Kuting? Sinabi ni Pangulong Duterte doon, binanggit ang pangalan ni Lisa, binanggit ni Baste, binanggit especially si Attorney Glenn Chong mismo na nandoon na ulit-ulit namin sinasabi dito na nakipagsabuatan si Lisa sa Smart Magic. Si Attorney Vic nagsalita na dapat wadlinlangin ang mga Pilipino patungkol dito sa ano na to. Wag dito sa People's Initiative na ito. Wag magpapasilaw sa maliit na salapi dahil we are not for sale. Dahil yun yung tagline kanina doon sa rally na yun. Di ba? Ang sinasabi niya ni Attorney Vic doon na binubusalan tayo. Which is, binanggit niya ang SMNI. Ako, binusalan ako. Na-mention ako ni, I think that was Attorney Glenn Chong about tinake down ang dalawang Facebook page natin. And thank you for that, Attorney Glenn Chong. At doon sa rally na yun, walang allowance. Di ba? Ang mga tao doon ay kusang pumunta. Pero ano nangyari sa Crino Grandstand? Bayad ang mga tao. May mga allowance. Isinabay sa mga paayuda, ginamit ang tao. Pero hindi nga, naka 10,000 live viewers si Pulburonic Kuting. Imagine mo ang press release nila, kakabasa ko lang, meron daw dumating na 400,000 katao. Pero 10,000 viewers, hindi niya man lang ma-reach during his speech si Marcos Jr. Anong ibig sabihin yan? Yung mga taong pumunta doon, whether 200, 400, kung totoo man, dahil mahilig sila mag-additional ng, mag-mark up. Okay? Ibig sabihin yun ay mga hindi kusa ang pagpunta doon. Dahil alam naman natin na nag-release sila ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno para paatinin ang mga taong supposedly ay family day pero nandoon. Ito ang resulta kapag pulburonic at underdesaya ang gobyerno mo. Now you can say all over the world na ang presidente natin ay isang addictus benedictus, kumpirmadong pulburonic ayon sa Presidente Duterte. Ako hindi ko na kayang makita sila nandiyan pa sila sa power. Imagine nyo, nagka-campaign tayo, yung mga kamag-anak ninyo, hinuhuli. Diba? Hinuhuli yung mga involved sa droga. Pero andyan ang presidente, naiupo natin ang presidente, binudol tayo. Kaya nga sabi ko nga, nung ako'y umuwi sa Pilipinas, 2022, inimbitahan ako ni Lisa Araneta Marcos for inauguration. Doon ko nalaman na actually, meeting the Avance, pumunta din ako April and June, di ba? Doon ko nalaman na confirm pala ang buwaka ng inang pulburonic ni Kuting. Actually, hindi ko pa alam ang video nung time na yon. Ang nagsasabi pa lang sa akin, halos lahat, kaibigan niya, pamilya niya, mga taong nakasalamuha ko, pinakitaan pa ako ng picture during the session. Pero yung picture na yon, I told you about it. Yung picture na yun na nagsisesyon si Kuting, kasama sila, yung mga amiga, mga mga kaklase niya sa pulburonic.
hindi ko lang nakuha ang video dahil nung pinakita sa akin, nasa hotel kami, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, for your eyes only. So nakita ng mata ko. Wala akong hawak na picture kasi yung nagpakita sa akin, super BBM at kakaibigan niya si BBM at kaibigan ng family niya, mayamang negosyante itong nagpakita sa akin. Sabi niya, di ba, we wish na mag-function naman siya ng mabuti. Actually, dun pa lang napaka-alarming na sa akin yun eh. Sabi sa akin, di ba, marami namang mga mayayaman na nagpupulburon, but they can manage the business, Ang sinabi ko na lang, yeah, I hope so. So, ngayong araw ay narinig natin. Actually, napaka mabagdamdamin yung sinabi ni Baste. Na parang sinabi niya yata doon na pinalibing ng amahan ko ang tatay mo, si Marcos Sr. Ilang presidente ang dumaan, 'di ba? Panahon ni Cory Aquino, hindi pinayagang uwi ang bangkay ni Marcos Sr. Dumaan si Ramos, dumaan si Gloria, dumaan si Erap. Only Duterte ang nagpalimnas. Buwaka ng Genemes. Tatraidorin pa. Pumayag si Kuting Jr. dahil bangag siya, nadidiktahan siya ni Lisa Smugs. Dahil si Lisa ay kahit kailan demonyita yan. Dahil siya mismo ang nagsabi sa akin, mga palangga, na Duterte is so baduy. At si Lisa mismo ang nagsabi sa akin nung panahon ni Pangulong Duterte na i-push si Kuting Jr. na paupuin si Kuting Jr. sa Department of Agriculture. Inutusan ako ng buwaka ng inang babaeng yan. Pero never ever kung binanggit kay, wala naman akong direct konta kay Pangulong Duterte, pero may konta ako kay Senator Bongo. Pero never ever kung binanggit yan kahit kaninong mga Duterte gabinete, si Cabsec Evasco, na-meet ko yan dito sa LA. Pero never ako, sir, baka naman ganoon. Kasi I'm not like that. Hindi ako na baka naman, push ko na gano'n-gano'n. Diba? Ayoko maging involved sa ganyang mga ekse-eksena. So anyway, tama si Baste. Okay? Tama siya na talagang walang utang na loob itong mga hayop na ito. Matapos gamitin si Inday Sara. Remember, nung nangangampay si Inday Sara, ano ang sabi ko? I'm not for Inday, I'm for Kuting. Kasi maybe Inday is young, di ba? Sabi ko. Pero it turned out na mas matino si Inday at pulburonic itong inupo natin at inupo ng Smartmatic. At signed affidavit ni Attorney Glenjong. Sinabi niya dun kanina sa statement niya. Di ba? So, imagine ninyo yung ginagong Pilipinas na rally nila, di ba? Nabanggit ni Attorney Vic na, well, hindi niya nabanggit diretsyo na gano'n, pero sabi niya, yung rally sa Davao ay hindi binuboost. Okay? At hindi magkakaroon ng earned credits or hindi kailangan ng signature sa kanilang mga boss sa gobyerno after o bago umattend o during the attendance doon. 'Di ba? Kasi nga wala nang kakwenta-kwenta ang gobyernong pulburonic. Nag-speech siya sa kanina. Okay, dapat imahimayin ko pa yan kasi medyo matindi ang salita ni Pangulong Duterte. Parang sinasabi ni Kuting doon, ang naalala ko lang na parang wag tatamad-tamad. Kinakausap niya yung sarili niya. Di ba? Bawal, anuhin natin, puksain natin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Puksain mo sarili mo, puksain mo yung buwaka ng inang asawa mo na pinapanalo ang sarili niya, kayong lahat, kayo si Men Robles, si Taning, lahat yung buwaka ng ina nyo sa loto. Ikaw mismo, Lisa, galing sa bunganga mo, imbis na sama-sama tayong babangon muli, ahon natin mga Pilipino, pwede mong sabihin ganun, pero ang sinabi mong hinayupa ka, umiikot na tumbong mo ngayong giatay ka. Sama-sama tayong maging milyonaryo. At iyan ang kasalukuyang issue dyan sa Pilipinas, sa PCSO. Nahuli nyo na eh. Na-edited lahat. Anyway, you know that already, mga palangga. Ay, giatay. Okay. Ngayon, ano ang mga sinabi ni Baste? Diba? Nakakaloka, si Kuting nagsalita na pag parang, hindi dapat maging tamad, chuchu-chuchu. Pero sabi ni Baste sa kanya, you are lazy and you are lack of compassion.
Paulit-ulit ko sinasabi, di ba? Di ba? Bago pa nagsalta yung mga kanina, sila Pangulong Duterte, sila basta sinabi ko tamad, patulog-tulog, at walang compassion, walang puso. Personal experience ko yan. Sabi ko, hindi tumitingin sa tao, sa mga supporters niya. Titingin lang siya dun sa mga kaklase niyang pulburonik. Takot na takot si Lisa Smugs dahil yung hawak pa naming bom, bababa na nakikipagsabwatan yan sa Okada. You talk about FDI, di ba? Foreign direct investment. Hikayatin natin ang mga foreigners, di ba? Ang mga mag-i-invest sa ating bayan. Putang ina, nahinawa na ako. Well, normal ko. Jutang ginina, mga palangga. Mismo si Lisa Ahas ay kumukubra at nagmimediate sa negosyo ni Kazuo Okada, kasabwat yung mga demonyo doon sa Okada, at si Tambaluslos at si Altenco at sino pa yung mga kasama niya. Hawak ko ang ebidensya niya. Kaya nababaliw na si Lisa kung sino ang mga puting ahas. And now, Lisa, you know kung sino ang puting ahas. Not Pangulong Duterte, but look at that. Kumpirmado. Kaya naman, si Lisa ay you know what? Tama ang sinabi ni Atty. Vic. Nakakatakot ang panahon ngayon. Dahil nang sisikil, nang aapi, nang o-oppress ang gobyerno. Pero sabi ni Atty. Vic, hindi dapat tayo matakot kung sama-sama. But Atty. Vic, nung nagsimula ako, pinagtanggol kita. Okay? Kahit hindi tayo magkakilala, pinagtanggol ko ang taong bayan. Pinagtanggol ko ang katotohanan. Hindi ako natakot sa buwakan ng ina nila. And I am thankful sa inyong lahat. I am thankful for this Davao Rally kasi this is the moment na hinihintay ko. The Speak Up Day. And I am vindicated sa lahat, particularly sa pulburonik na sinabi ko sa inyo. Diba? Anong sabi ni Bastidon? Okay? Wala kang gugma. Wala kang pagmamahal kuting sa taong bayan. Dahil kung may pagmamahal ka in the first place, sa iyong sarili na lang. Kaya sa sarili mo wala kang pagmamahal. Dahil nilason mo ng pulburon ang iyong utak. Dahil isa kang happy-go-lucky. Diba sabi ko nga, mismo nung araw ng mamamatay na ang iyong ama sa makikihaway, ano ang nangyari dyan? Hinahanap ka pa nila Senator Amy, hinahanap ka pa ng kamag-anak mo kung nasaan ka nagpa-party. Few hours, just in time, dumating kang lulundo-lundo ni hindi mo na nakausap ang tatay mo, di ba? Ibig sabihin, isa kang hangal, isa kang pulburon, isa kang walang kwentang anak, walang kwentang kapatid, at higit sa lahat, wala kang kwentang presidente. Dahil hindi ka naman presidente, sabi nga ni Pangulong Duterte, ikaw ay ceremonial president. Ikaw ay under the saya na sinasapak-sapak lang ng isang laklakera mong asawang si Lisa Ahas Butod. Ayan, butod siya ngayon. Lumagpas. Kita ni Susubels. Di ba? Lagay natin. Di ba? Dahil ikaw ay laging bangag. Ayan, si Kuting ang paluoy man si Kuting. Gaganon na yung mamaya, Lydia, tayo itagang balbaran. Hindi ko kinakaya. Amin na mahal ni Marlica at ni Digong. Lisa Moore, pulburon. Gaganon naman si Kuting. Hindi niya kakayanin ng pressure. Kasi si Kuting, kapag under pressure siya, nagtutulog-tulugan siya. Kaya tama ang panawagan ko, may props pa ako dyan. Pareho kami ng panawagan ni Pangulong Duterte. Di ba araw-araw kong sinasabi, kayo mga brusko, mga men in uniform, eto kayo. Ipagtanggol nyo ang bayan. Huwag nyo na ako ipagtanggol. Wala naman ako dyan. Pagtanggol ko sarili ko. Ipagtanggol nyo kayo mga brusko. Okay? Yung mga malaki antiyan, magpayat kayo. Anyway, ipagtanggol nyo ang aming alindog dahil ito kami nagre-representa. Ilubog nyo si Tambaluslos. Lumaki na ang tiyan sa